What's up guys? Part 5 ito ng ating series, Episode 10. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang part, panoorin mo muna ito dito. Tayo na't magsimula. Nang tumamba ang dalawa at nauwi sa isang awkward na sitwasyon. Biglang inayos ni Chanotsu ang cold compress ni Taiki at sinabing, "Sige, matulog ka na." Sabay alis na nag-iwan kay Taiki ng pagkakatulala at sobrang pamumula sa mga nangyaring ito. Sinabi niya, "Paano ako matutulog nito ngayon?" Kinabukasan, sinabi ng nanay ni Taiki na wala na siyang lagnat, pero si Taiki ay tila sobrang pagod pa rin dahil hindi siya nakatulog kagabi kakaisip sa nangyari sa kanila ni Chanotsu. Napansin ito ng nanay ni Chanotsu kaya sinabing, "Sobrang nag-grind kayong dalawa ni Chanotsu. Mas maganda kung magpahinga ka muna ngayon sa practice." Sumang-ayon naman si Taiki. Habang naglalakad papasok sa eskwelahan, sinabi ni Taiki na ang nangyari kagabi ay gagambalain ang utak niya araw-araw, pero kailangan niyang mag-focus sa practice. Ngunit, kasasabi pa lang niya nito, agad itong pumasok sa isip niya. Sinabi niya, ang ganang pakiramdam ng katawan ni Chanotsu, ang amoy ng kanyang buhok, at ang temperatura ng katawan niya. Dahil sa naisip niya ito, napasigaw siya sapagkat hindi niya mapigilan ang utak niya na isipin ito simula kagabi. Napansin siya ni Kalbo at ni Haruo, kaya tinanong nila kung masakit ba ang tiyan niya dahil mukhang napapasigaw siya. Sinabi ni Taiki na ayos lang siya at tinanong kung ano ang ginagawa nila ngayon. Sinabi ni Haruo na naglilinis sila ng swimming pool dahil inutos ng kanilang mga guro. Dagdag pa niya, "At dahil andito ka na, baka gusto mong tulungan kami?" Tatanggi sana si Taiki dahil balak niyang mag-strength training, pero nang makita niya si Chanotsu na andan din at naglilinis, hindi na siya nagdalawang isip at sumama agad. Habang nagtatanggal ng sapatos, inutusan niya ang sarili niya at sinasabing, "Hindi ako pumayag tumulong dito dahil gusto kong masilayan si Chanotsu. Sumama ako dito dahil gusto ko silang tulungan." Pero, nang makita niya ang promise bracelet nila ni Chanotsu, agad na naman pumasok sa isip niya ang nangyari kagabi. Habang naglilinis, sinabi ng isang estudyante na dapat hindi na naglilinis si Haruo dito at nagpapahinga na lang dahil nakaabot naman siya sa nationals. Pero sinabi ni Haruo, "Okay lang yun." At saka sinabi naman ng mga teacher na pwede din natin gamitin ang pool na ito. Bigla naman umapal si Kalbo at sinabing, "Oo nga, tutal malakas mag-swimming si Haruo kaya niya walang tigil na 25 laps." "Oo," sagot ni Haruo, "pero sasamahan niyo ako. Tutal, magandang full body workout ang swimming." Nagulat naman ang dalawa at biglang tumakbo si Kalbo sa takot. Maya-maya, sinabi ni Haruo kay Taiki, "Alam mo ba, Taiki, na hindi lang ang smash mo ang kahinaan mo. Mahina ka rin sa reaction time, lalo na nung laban niyo ni Yusa. Kaya ka natalo, hindi ka makareact, at ang paa mo halos hindi makagalaw. At isipin mo, first year pa lang din si Yusa, ganun na siya kagaling. Paano pa kaya next year? Siguradong mas gagaling siya, kaya huwag mong ubusin ang oras mo sa pagmumukmuk dahil natalo ka," sabi ni Haruo. Sumang-ayon si Taiki at nag-sorry. Sagot naman ni Haruo, "Ayos lang yun, basta huwag ka lang mawala ng lakas ng loob." "Tama ba, Chanotsu?" Nagulat si Taiki, at si Chanotsu naman ay hindi alam ang nangyayari dahil napadaan lang siya. Kaya tinanong niya, "Ano yun?" Sinabi ni Haruo, "Ang ganda ng panahon ngayon, no?" Bigla namang lumapit si Chanotsu kay Taiki at tumingin habang nagsasalita, "Kaya nga, ang ganda ng panahon." Nang umalis na si Chanotsu, napatulala si Haruo sa dalawa. Kaya tinanong niya si Taiki, "Hoy, Taiki, napo-progress na ba kayo ni Chanotsu?" Agad namang kinabahan at pinagpawisan si Taiki. Halos mabulol siya at hindi makapagsalita. Nabigla si Haruo at napasabi, "Anong klaseng reaksyon yan? Pero ayos lang, kung ayaw mong pag-usapan, hindi ko na itatanong." Pero maya-maya lang, nagtanong si Taiki, "Paano malalaman kung may chance ka sa isang babae?" Halos masaklam-suklam ang reaksyon ni Haruo sa tanong ni Taiki dahil sobrang clueless niya pagdating sa babae. Napaisip siya, seryoso pala talaga siya kay Chanotsu. Sinabi ni Haruo, "Depende yan sa tao, at hindi natin masasabi ng tiyak kung may chance ka." Pero pagdating kay Chanotsu, wala siyang problema sa pakikipag-usap sa lalaki at madali siyang nakikisama kahit kanino, mapalalaki man o babae. Pero kung wala siyang gusto sa'yo, hindi siya gagawa ng physical contact at magme-maintain siya ng distansya sa'yo. Dahil sa sinabi ni Haruo, naalala na naman ni Taiki ang nangyari kagabi.
Sinabi niya sa sarili na, huwag mag-assume. Walang meaning ang pagdikit namin ni Chinatsu. Sabay napatingin at natulala si Taiki kay Chinatsu at sinabing, hindi dapat umasa. Pagkatapos nilang maglinis, nag-swimming na sila. Nag-cannonball pa si Oblek, kaya nagalit si Haruo at sinabing, huwag ka tumalon, kalbo, baka mauntog ang sobrang cute mo na ulo. Inaya ni Oblek si Taiki na mag-swimming workout kasama siya. Pero tumanggi si Taiki dahil kagagaling lang niya sa lagnat. Naiwan tuloy si Oblek na magduse sa pagpapahirap ni Haruo. Habang papunta si Taiki sa storage room para ibalik ang mga wallis, nakita niya si Chinatsu doon. Sinabi nito, good work, Taiki-kun. Napilitan ka bang tumulong dito? Hindi ba kagagaling mo lang sa lagnat? Oo, sagot ni Taiki habang pinapakalma ang sarili. Nagsalita ulit si Chinatsu, grabe naman sa'yo ang mga senior mo. Napaisip si Taiki, parang wala lang kay Chinatsu ang nangyari kagabi. Okay lang sa kanya na silang dalawa lang ang nasa silid. Nagpaalam na si Chinatsu, mauna na ako, pero pinigilan siya ni Taiki at sinabing, thank you kagabi, Chinatsu. Dahil sa'yo, wala na ang lagnat ko, sagot naman ni Chinatsu, at tila naiilang siya nang binanggit ni Taiki ang kahapon. Sinabi niya, kahapon. Oo, kahapon. Walang anuman, Taiki. Pero tila hindi makatingin si Chinatsu sa mata niya simula nang mabanggit ang nangyari kahapon. Nang aalis na si Chinatsu, nagulat siya at tila namumula dahil biglang hinawakan ni Taiki ang kamay niya. Tinanong niya, bakit? Hindi rin alam ni Taiki kung bakit niya ginawa yon, kaya nag-sorry siya at gumawa ng palusot. Tinanong niya kung saan ilalagay ang mga timba. Nagpaalam muli si Chinatsu na mauna na siya, at pag-alis nito, sobrang nagtataka si Taiki sa ginawa niya. Habang naglalakad si Chinatsu, tila may bumabagabag sa isip niya. Dito niya nakita ang kaibigan niyang si Nagisa na naghihintay sa kanya. Sabay silang naglakad habang pinag-uusapan ang tungkol sa basketball. Pero maya-maya, nakasalubong nila ang isang couple. Sinabi ni Nagisa, wow, ang saya niyo naman, Yamaguchi at Sato. Nag-thank you naman ang couple. Dagdag pa ni Nagisa, simula nung nagka-boyfriend si Yamaguchi, mas gumanda siya lalo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Biglang sinabi ni Chinatsu, alam mo, Nagisa, kung gustuhin mo magka-boyfriend, sure ako magkakaroon ka agad. Sagot naman ni Nagisa, siguro. Pero hindi pa ako interesado, lalo na at focus ako sa basketball. Ganun ka din, hindi ba, Chinatsu? Tila natulala si Chinatsu at napaisip, pero sinabi rin niya na oo, siya din focus. Pagdating nila sa gym, napansin nila ang isang babae sa volleyball team na umiiyak. Kaya tinanong ni Chinatsu kung bakit. Sinabi naman ni Nagisa na hindi nakapasok sa inter-high ang team nito, at lumala pa ang sakit ng lola niya. Biglang sinabi ni Nagisa, masaya ako dahil hindi ka umalis, Chinatsu. Dahil sa'yo, nakapasok kami sa inter-high. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga kamag-anak kuno mo na pinatira ka sa bahay nila. Biglang natulala si Chinatsu at napangiti. Pero agad ding nagbiro si Nagisa, pero kung may hati na lalaki sa bahay na tinitirhan mo, baka maski ikaw mismo main love. Bigla namang umubo si Chinatsu para pigilan ang sinasabi ni Nagisa. Joke lang naman, sagot ni Nagisa. Kaya sinabi ni Chinatsu, ikaw kasi, kung ano-ano ang sinasabi mo. Nagsalita ulit si Nagisa, halimbawa, meron kang isang lalaki na kasama sa iisang bahay. Araw-araw kayong nagkikita, kahit sobrang busy kayo sa practice at hindi makapag-date, pag-uwi nyo, magkasama pa rin kayo. Ang sarap siguro magkaroon ng ganong relasyon, ano? Saka ikaw, Chinatsu, alam ko hindi ka naman basta-basta nahuhulog sa isang tao hanggat hindi kayo sobrang close. Pero kung magkakaroon ka man ng ganon, isang lalaking kasama mo sa iisang bubong, sure ako, walang duda, palaging papasok sa isip nyo ang isa't isa. Tila may sinabi si Chinatsu, pero hindi ito gaanong narinig ni Nagisa. Kaya tinanong niya, ano yun? Agad na umiwas si Chinatsu at sinabi, wala. Wala. Kinagabihan, nagtipon ng buong pamilya at naghanda ng mga pagkain dahil umuwi ang tatay ni Taiki mula sa trabaho. Binigyan ng inumin ng tatay ni Taiki si Chinatsu. Sinabi ni Chinatsu, ang saya pala ng ganito, mag-ihaw dito sa garden at magdiwang. Masayang masaya siya, lalo na't sobrang sarap ng mga pagkain. Dito napansin ni Taiki na sobra ang hilig ni Chinatsu sa pagkain at talagang sumasaya siya kapag kumakain.
Maya-maya, sinabi ng nanay ni Taiki, "Honey, maghiwa ka pa ng mga gulay." Agad namang sumunod ang tatay ni Taiki at nagsimulang maghiwa. Lumapit si Chinatsu para tumulong, pero tumanggi ang tatay ni Taiki at sinabing, "Kumain ka lang at mag-enjoy, Chinatsu. Gusto ko maramdaman mo na bahay mo rin ito. Pamilya ka rin namin." Tumanggi pa rin si Chinatsu at sinabing, "Oh, hindi ba bahay ko rin ito? Kaya hindi dapat ako umasta bilang bisita. Tutulong ako." Wala nang nagawa ang tatay ni Taiki kaya pumayag na lang siya. Sinabi niya na hindi siya madalas makauwi dahil malayo ang trabaho niya sa kanilang bahay. Kaya bihira silang magkausap o magkasama. Pansin ni Taiki ang dalawa at nagulat siya dahil nagkakasundo ang tatay niya at si Chinatsu. Sinabi pa ng tatay ni Taiki, "Pinagkatiwala sa amin ang pinakamamahal nilang anak. Kaya responsibilidad ko na gawin kang komportable at maayos dito." Natulala si Chinatsu, dahil napansin niyang sobrang magkaugali si Taiki at ang tatay nito, pati na sa paraan ng pananalita. Sinabi pa ng tatay ni Taiki, "Nung nalaman kong nakaabot ka sa Inter-High, sobrang proud at natuwa ako." Ngumiti si Chinatsu at sinabing, "Mas gagalingan ko pa." Dumating si Taiki at sinabing hinahanap ng mama niya ang yakisoba noodles. Pero nang tinignan nila, wala ito. Kinabahan sila dahil siguradong magbubunga nga na naman ang mama niya kapag nalaman niyang hindi sila nakabili. Nagsuggest si Chinatsu, "Ako na lang ang bibili." Pumayag ang tatay ni Taiki pero sinabing isama si Taiki. Nag-alangan si Taiki dahil nahihiya siya. Pero sinabi ng tatay niya, "Hahayaan mo bang maglakad ang isang babae sa kalsada ng ganitong oras?" Kinabahan si Taiki at sinabi, "Edi ako na lang ang bibili mag-isa." "O sige," sagot ng tatay niya. Pero nagsalita si Chinatsu, "Taiki-kun, tara na. Bili na tayo dalawa." Pagkatapos nilang bumili, naglakad sila pabalik. Sinusubukan ni Taiki magsimula ng usapan kay Chinatsu, pero wala siyang maisip na topic. Naisip pa niyang mag-sorry ulit sa paghawak sa kamay nito, pero naisip din niyang baka mas maasiwa pa sila. Kaya nanahimik na lang siya. Bigla namang nagsalita si Chinatsu, "Taiki, mali ba kung kainin ko na tong ice cream ngayon? Mas maganda siguro kung doon na lang natin kainin para sabay-sabay tayo." Nagulat si Taiki sa sinabi ni Chinatsu dahil parang out of the blue ito. Pero inabot niya ang ice cream kay Chinatsu at sinabing, "Sa bahay namin, ang rules ay kainin mo ang kahit anong gusto mo, kahit kailan mo gusto." Kinain agad ni Chinatsu ang ice cream at sinabing, "Wow, ang lupay ng rules." Sagot ni Taiki, "Basta sabi ni Mama, susundin namin, kaya kakainin ko na din ang akin." Nagsalita naman si Chinatsu, "Talaga? Sinusunod at mahal na mahal mo ang mama mo, no?" Mukhang tuliro ang reaksyon ni Taiki, kaya sinabi ni Chinatsu, "Huwag ka na mahiya." Sagot naman ni Taiki, "Pero ayoko pag pinagsasabihan ako na kagaya ako ni mama, eh." "Bakit naman?" tanong ni Chinatsu. "Ang cheerful, malakas, at sobrang straightforward ng mama mo. Ganun ka din, kaya," sagot ni Chinatsu. Natulala si Taiki sa narinig niya. Habang naglalakad, biglang may mabilis na sasakyang dumaan kaya agad siyang hinayla ni Taiki. Nagdulot ito ng pagkakadikit nila, at pareho silang nagulat dahil pareho nilang naalala ang nangyari noong may lagnat si Taiki. Agad na tumalon palayo si Taiki at nagsabi ng sorry. Namula si Taiki at agad na sinabing, "Magpalit ka ng pwesto. Dun ka sa kabila para ligtas." Bigla namang nagsalita si Chinatsu, "Taiki, tungkol doon sa nangyari nung nakaraang araw." "Ha? Ano yun?" tanong ni Taiki. Kaya sinabi ni Chinatsu, "Nung nagdikit tayo nung may lagnat ka, kalimutan na natin yun." Natulala si Taiki. Nagpatuloy si Chinatsu at sinabing, "Hindi kasi ako sanay na nakatira kasama ang isang lalaki. Kaya padalos-dalos ako. Nakikitira lang ako sa inyo at hindi maganda ang pagiging pabaya ko. Kaya sa susunod, mag-iingat na ako para hindi na mangyari ulit yun." Inaya na siya ni Chinatsu at naglakad na ito, pero si Taiki ay naiwan at natulala. Napaisip siya, nagtakda ba siya ng limitasyon? Pagdating sa bahay, tulala pa rin si Taiki at naisip, napapakiramdaman ba niya ang nararamdaman ko? Pagkatapos niyang sabihin na magpatuloy ako sa mga goals ko, ngayon maglalagay siya ng distansya sa aming dalawa. Kinabukasan, magsisimula na ang summer vacation nila. Masaya ang buong klase, pero si Taiki ay tila nakatulala.
Napansin siya ng dalawa niyang kaklase at sinabing, "Wow, mukha kang miserable kahit pa simula na ng vacation." Nagsalita naman si Hina, "Alam ko na. Ayaw mo lang ng homework. May idea ko. Sa Sabado, pagkatapos ng practice, magkita tayo sa library at tapusin natin to ng magkakasama." Hindi ba ang lupit ng idea ko? Pero sumagot si Taiki na may dismayadong mukha, "Plano mo lang kopyahin ang sagot namin, eh." Biglang nag-alok ang iba nilang kaklase na sasama din sila, kaya pumayag si Hina. Habang naglalakad, sinabi ni Hina, "Ngayon, hindi na natin problema ang homework. Madami na tayong kakopyahan." Biglang napansin ni Hina si Chanatsu at nakita din sila nito. Nagulat ang dalawa dahil biglang nagtago si Taiki. Kaya tinanong ni Hina, "Tanga ka ba? Bakit ka nagtatago?" Nagpalusot si Taiki at sinabing, "Nahulog ang lapis ko." Sagot naman ni Hina, "Magsisinungaling ka na lang, pang-ulal pa." Nagsalita si Taiki, "Wala, okay lang ako. Kagabi nga nag-celebrate kami ng magkakasama at sobrang nagkasundo silang lahat. Pero, ang pagiging close namin, mukhang hindi magandang bagay." Pagkatapos niyang sabihin sa akin yun, hindi ko na alam ang gagawin ko. Natigilan si Hina, tila nagyelo at natulala. Mukhang mainit ang diskusyon kung sino ang makakatuluyan ni Taiki. Team Chanatsu ba kayo, dahil sa mga subtle na moments nila at pagiging housemates? O baka Team Hina, na tila nagbibigay ng light-hearted at supportive energy sa buhay ni Taiki? Comment nyo na ang inyong bet sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang high-quality recaps kagaya nito. Salamat sa panunood, mga ka-recap!